Dito po tayo sa commitment. Praise God. Kung paano tayo magpapasakop sa ating Diyos na buhay. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hawak niya lahat ng bagay. Wala na kung hahanapin ang ating Panginoon, kundi ang malugod lamang natin siya. Amen. Amen. Ang tungkol sa pagpasakop. Commit yourself to God. Praise God, purihin ang Panginoon. Dito po sa Santiago chapter 4 verse 7. Hallelujah. Ito pang unang text po natin. Okay, pakinggan po natin. Sabi dito sa verse 7, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at lalayuan niya kayo. Maliwanag ba? Praise God. Hallelujah. Tayong mga anak ng Diyos, sabi ng Panginoon, kung magpapasakop lamang tayo sa Diyos, hindi tayo makaranas ng hirap, hindi po tayo makaranas ng mga pagsusubok sa buhay natin. Nakikita ng puso natin ang Panginoon kung tayo nagpapasakop. Kung magpasakop po tayo, mayroon po tayo ditong i-share ko yung number 1 is committed. Amen? Number 2 is submitted. Number 3 is dedicated. Praise God. Number 4 is anointed. Magkaroon po tayo ng anointed. Kapag committed tayo sa Diyos, kapag submitted tayo sa Diyos, magkaroon po tayo ng anointed. Amen. So, dito po, kapag ikaw nagpapasakop sa Diyos, lahat ng gusto ng Panginoon gawin mo. Kaya dito sa Bible, mayroong huwag, mayroong gawin mo, anak. Praise God, purihin ang Panginoon. Kung hindi tayo magpapasakop sa Diyos, kanino tayo nasasakop? Hello? Eh, minsan malaya si Diablong makapasok sa buhay natin. Dahil nagkukulang po tayo sa Panginoon. Praise God. Minsan, alam mo, ang kaaway, mayroon din talent. Pero mas talento ang ating Panginoon na pinaglingkuran. Dahil minsan, pag alam na ng nitaning na may gawain, bibigyan ka ng maraming trabaho. Naranasan ko yan noon kasi maliliit pa yung mga anak ko bago akong tinawag ng Panginoon. Pero pinaglabanan ko yun. Pero salamat naman kay marami akong mga tambay sa bahay na galing sa probinsya dahil maghahanap po sila ng trabaho. Sila ang iniiwan ko sa bahay, bahala basta ako doon sa gawain. Pag ang gawain, alas 5 ng hapon, alas 3 pa lang luto na. Bahala na kayo dyan. Praise God, purihin ang Panginoon. Sa langit pa lang may kudita na. Amen? May kudita na sa langit. Praise God. Dahil hindi nagpapasakop si Diablo. Gusto ni Diablo nga siya ang upo sa trono ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, magpasakop tayo. Huwag tayo magpapadala sa mga anuman ng mga hadlang. Kasi alam mo, ang gawain ng masamang espiritu ay hadlangan ka. Minsan pa, nandito tayo sa katotohanan. Alam mo, ang pinaglingkuran natin, ang tunay na Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito po'y galing sa bibig ng ating Panginoon. Praise God. Tayo ang nagsasagawa. Tayo ang katulong ng ating Panginoon kung paano mapalaganap ang kanyang salita. Lahat ng ipapasakop, alam ko, pagpapalain ng ating Panginoon. Praise God. Mahirap na kung pasakop tayo ng kaaway. Magsasaya ang kaaway. Minsan nagbabasa tayo, marami pang hadlang. Sabi ng kaaway, magbasa ka lang, huwag mong gawin. Yan ang gusto ng kaaway. Pero sabi ng Panginoon, anak, magbasa ka, gawin mo. Na makita sa buhay natin ang mga salita ng Diyos. Praise God, purihin ang Panginoon. Dito po sa Romans chapter 6, verse 13 to 14, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad ng nangabuhay sa mga patay. At ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan ang katuwiran ng Diyos. Amen? Maliwanag ba?
Okay, huwag na tayo magpapasakop sa kasalanan. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Subalit ang kaaway ng Diyos sa atin ay ang kasalanan. Kung mamuhay tayo sa kasalanan, hindi makakakilo sa atin ang banal na Espiritu Santo. Kaya 10 taon ka na, 5 taon ka na, o 9 na taon ka na sa Panginoon, andun ka pa rin sa John 3:16. Kulang ka pa sa pag-unlad ng ating Panginoon. Dapat 5 taon, 10 taon, ginagamit ka na ng Panginoon kung nagpasasakop ka. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag nating gamitin ang ating katawang pisikal sa mga, sabi ito, sa mga kasalanan. Dahil wala tayong magagawa, tayo nagkakasala. Pero kung malinis ang puso mo, malaya ang Holy Spirit nakakagawa sa buhay mo. Amen. Kaya minsan, nandoon ako sa probinsya, makikita ko, ang tatagal na nilang Christian. Pero, ni John 3:16, mahihirapan sila mag-memory. Tayong mga matagal na sa Panginoon, dapat, kung anong edad natin, ganon din ang ating memory verse sa Panginoon. Dahil ang salita ang makipaglaban sa atin. Kaya hindi tayo papasukin ng kaaway. Kung punong-puno ang puso mo sa salita ng Diyos, hindi makapasok ang kaaway. Samantalang ang kaaway, nakikita kung lubat ka, malaya siyang makapasok. Yan ang dahilan. Bakit minsan, sabi ng Panginoon, yan ang dahilan bakit ang mga Kristiyano masasakitin. Dahil hindi nila pinahalagaan ang salita ng Diyos. Kailangan, gusto ng Panginoon, babad sa presensya ng Diyos. Joshua 1:8. Sabi ng Panginoon, kapag lagi ka nagbabasa, lagi kang nagtatagumpay sa buhay mo. Praise God, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag po nating gamitin bilang kasangkapan ng kasamaan. Gamitin natin ang ating katawang pisikal habang magagamit pa. Ipagamit natin sa Diyos. Praise God. Pagamit natin sa katuwiran ng Diyos. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay napakaganda ng kalooban niya. Praise God. Sa verse 14, ang sabi sa verse 14, pagkat ang kasalanan ay hindi nakapaghahagi sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Praise God. Alam mo, malaya sana ang biyaya na matanggap po natin. Sa bagay, ako, sabi ng anak ko, bakit mama? Hanggang ngayon, hindi ka pa yumaman. Sabi ko, hindi niyo alam, mayaman na po ako. Minsan, kasi lalo na dumarating ngayon ang kahirapan. Minsan, nagsalat-salat po tayo. Sabi ng anak ko, mama, hanggang ngayon, hindi ka pa yumaman. Sabi ko, mayaman na ako na. Mayaman ako. Kung nakikita po ninyo, ang kayamanan espiritual, walang bayad. Amen? Yung kalakasan, kalusugan, kapangyarihan, kapayapaan, karunungan, kaalaman, yan ang biyaya ng Diyos spiritually na walang bayad. Yes, maniniwala ako dyan. Kapag ikaw babad ka sa salita ng Diyos. Kasi minsan, mayroong nangangaral naman, minsan sobrang daldal, nagkakasala. Sabi ng Panginoon, kapag sobrang daldal kayo, nagkakasala kayo na hindi ninyo alam. Kaya kailangan, mangangaral ka, mag-ingat ka rin sa pananalita kasi binabantayan tayo ng kaaway. Alam mo, binabantayan ng kaaway sa atin yung mga mali natin. Kaya minsan, nagkukulang tayo sa Panginoon, nagkakasala. Wala pa nang, kahit ako, hindi ako perfecto, amen? Wala pa naman tayong perfecto. Pero kung naghingalo tayo na pinatawad tayo ng Panginoon, doon ang ating kaganapan sa ating buhay. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya, pag-akyat mo sa langit, malinis ka na. Ibigay mo lahat ng pagkakasala mo kung ano man ang pagkukulang mo sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hindi po tayo magtagal. Dito po tayo sa 1 Peter chapter 5, verse 6. Praise God. Sabi dito, kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng kapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y
kaniyang itataas sa kapanahunan. Praise God. Hindi naman tayo mananatiling bansot. Hindi tayo mananatili na maging bobo, maging mangmang. Ito sabi ng Panginoon, hallelujah, dahil itataas tayo ng Panginoon sa kapanahunan. Amen. Itaas tayo sa ating kalagayan, sa ating pag-unlad, ating kabuhay. Hindi naman tayo mananatiling hirap na hirap. Hirap na hirap kasi ang mga naranasan natin ngayon na minsan nabulyo po tayo. Minsan, balik rin na ng Panginoon, mayaman na mayaman tayo. Amen. Kung nagdaeng kayo ngayon, maraming pagsubok, nahihirapan, andyan pa yung mga balitang kaguluhan, pagpakainit tayo sa Panginoon, hindi tayo maglalamig. Kaso lang minsan, kapag may problema ang tao, minsan, nalugbok na sila sa kalungkutan. Ang gawin po natin ay lagi tayong mag-rejoice. Yan po ang gusto ng Panginoon kapag may pagsubok po tayo. Dito, makikita po natin na yung mga kabataan papasok. Okay. Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. O kayong lahat ay mga bigkis ng kapatkumbabaan na kayo'y maglilingkuran. Sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapuat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Ganyan po sa verse 6. Hallelujah. Sabi dito sa verse 6, kaya kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng kapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanilang itataas sa kapanahonan. Ay, kanina pa yan. Verse 6 pala yung kanina. Yung mga kabataan daw, magpasakop sa mga matatanda. Kung titingnan po natin ngayon, ang mga kabataan parang mga matatanda na ang susuko sa kanila. Amen? Nakikita po natin ngayon. Pero nabibless po ako minsan, siguro hindi po sila ng Panginoon. Pag sumakay ako ng bus, Nay, dito ka, Nay. Purihin ang Panginoon. Babae man sila lalaki, basta nakasakay po ako. Sabi ko, salamat, Lord. Nakikita siguro ka, Lord, sa mga tao na yun. Purihin ang Panginoon. Kaya, nabibless din ako sa mga kabataan na ganyan. Magalang sila sa mga matatanda. Amen. Mahal ng Lord ang mga matatanda. Amen. Kaya kailangan po natin, igagalang natin sila, lalo na yung mga lingkod sa iglesia ng Diyos. Praise God. Dahil ang sinamang gumagalang, sabi ng Panginoon, at magpakumbaba at maglilingkod, kinalulugdan ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Yan ang gustong ipagawa ng ating Panginoon. Mayroong kababaang loob ang bawat isa sa atin. Dahil itataas niya tayo. Amen? Praise God. Sabi sa Hebreo chapter 4, 12 verse 9, pinarurusahan ng Ama sa laman dahil dito'y iginagalang na lalong nararapat tayo pasakop sa Diyos. Kung ang Ama natin, ginagalang natin, praise God, lalong nararapat na igagalang natin ang Diyos. Dahil ang Diyos, alam niya ang puso natin eh. Ang Diyos natin, alam niya lahat ng bagay sa buhay natin. Kaya kailangan, kung igalang natin ang ating Ama at Ina dito sa mundong ito, nararapat na igalang natin ang Diyos. Gusto ng Panginoon, lagi tayo nakipagrelasyon sa Kanya, lagi na tayo nakipag-ugnay sa Kanya. Alam mo, minsan naranasan ko rin yun minsan galing ako sa gawain, pagod na pagod ako. Pagdating ng alas 6 ng gabi, alas 7, nakahiga na ako. Minsan nakatulog ako, walang prayer. Alam mo kung tunay kang nagpasakop sa Diyos, hindi ka na mapakali kapag hindi ka makikipagrelasyon sa Diyos. Talagang, kasi nanasan ko yun, parang hindi ako mapakali sa buhay ko. Sabi ko, parang kulang talaga ako. Kaya minsan ginagawa, natulog muna ako bago ako mag-pray.
magana. Pero makatulog naman ako pagbalik. Minsan mananaginip naman ako ng maganda, minsan pangit. Praise God. Dito, parurusahan tayo ng Ama dahil dito, ginagalang natin ang ating Ama. Hindi ba? Ginagalang natin ang ating Ama. Pero, mas higit natin igagalang ang ating Panginoong Diyos. Yan po ang gusto ng Panginoon. Kailangan lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila ay magpuri sa Panginoon. Bago ka lang naman mahiga, mahimbing, ang tulog mo, purihin natin ang Panginoon, dakilain ang pangalan ni Jesus. Pero, malakas naman ang loob ko kasi galing naman po ako sa gawain. Hindi naman ako galing sa mga bagay na makasaglibutan. Kaya kapag nasa presensya ka lagi ng Panginoon, talagang kapayapaan ang nasa isip mo. Matulog ka ng mahimbing. Kahit konti lang ang budget mo. Okay, dito na lang po tayo sa tungkol po sa pagpasakop sa ating Panginoon. Praise God. Sa Colossus chapter 2 verse 9 and 10, sabi ng Panginoon, sakop ng Diyos ang kapangyarihan at kapamahalaan. Amen. Walang dahilan na hindi tayo magpasakop sa ating Panginoon. Kailangan ang Panginoon ng Diyos natin, number 1. Sabi ng Panginoon, ibigin ninyo ako buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Yan ang gusto ng Panginoon. Kahit magtrabaho ka, aawit-awitan mo lang ang Panginoon. Malulugod na ang Panginoon sa iyo. Hindi mo lang malaman na lumuluha ka na pala dahil nag-bliss ka na. Lumuluha ka na dahil natouch ka na ng Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Ito lang ang ayaw ng Panginoon sa mga anak ng Diyos. Sa Colossus chapter 2, verse 16 to 17. Sabi ng Panginoon sa verse 16, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Dito ang pinagbawal lang sa atin ng Panginoon, yung huwag na tayong mamimista. Alam naman po natin ang pista, declaration ng kaaway. Pagtatagumpay ng kaaway. Alam ko, minsan wala tayong alam. Ay, pista doon, punta tayo. Ang pinuntahan ninyo, hindi po yun sa Panginoon. Kasi ang itinataas sa pista ay yung mga idolo natin. Amen. Praise God. Ang pista kasi, declaration ng kaaway na nagtatagumpay siya. Yan ang ginagawa ngayon sa mga Mayo, na marami yan. Mga December. Praise God, purihin ang Panginoon. Tandaan po natin si Kristo ang kaganapan natin. Kaya sundin natin ang salita ng Diyos. Praise God. Okay, dito po tayo sa ikadawang bahagi tungkol sa pagpasakop ng ating Panginoon. Praise God. Dito pa rin tayo sa Colossus chapter 3, verse 18 to 19. Dahil Mother's Day po ngayon, ito ang binigay ng Panginoon sa mensahe para sa ipapahayag ko at pakinggan ninyo. Sabi dito, hanggang 20 tayo biha. Sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Okay. Mga babae, pasakop tayo sa ating asawa. Amen? Kung minsan tinanong ko ako, Sister Tita, bakit ang mga babae pasakop sa... paano naman yung lalaki kung lasinggiro? Paano naman yung lalaki kung sabungiro, sugaliro, babairo? Inagalang pa rin natin sila. Paano tayo pasakop? Paano masaya? Kami na tamahan. Mali. Paano tayo pasakop? Lalaki sila talaga. Sabi ko naman sa kanila, yung Kristiyanong lalaki. Di ba sinabi dito, sa verse 19, na mahalin mo ang babae. Amen? Alam mo yung mga babae, ang mga babae minamahal, hindi sinusuntok, hindi sinasaktan. Walang mga sawan natin. Alam mo minsan, pagkasintahan pa lang,
Pagkasintahan pa lang, love na love. Pag nag-away na, tatlo ng anak, nagliliparan na yung plato. Amen? Praise God. Kaya ang gusto ng Panginoon, mamamagitan ang Diyos sa buhay ng mag-asawa. Amen. Amen. Para walang away. Praise God. Kaya kung titingnan po natin, dito sa Malachi chapter 2, verse 16, sapagkat aking kinapuotan ang paghihiwalay. Maghihiwalay lang kayo, napupuot na ang Diyos sa inyo kasi pinag-isa kayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Praise God. At siya na ang nagtatakip ng kanyang damit sa may karanasan. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban na huwag kayong magsalita na may paglililo. Pagpapalalo yun sa ibang translation. Kung titinan po natin, ayaw ng Panginoon na maghihiwalay ng asawa. Praise God. At nagsusuklam ang Panginoon sa mga malulupit na asawa. Inaasawa mo yun, tapos saktan mo lang. Hindi ka kalugod-lugod ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na taksil ang asawa. Hello, kaya mag-asawa kayo ng Kristiyano pareha sa atin. Dahil may takot na po yun sa Diyos. Mga ngaliwa, mapunta sa ibang, sa kabilang bahay. Hallelujah. At ayaw po ng Panginoon na magsisilos ka, kaya inasawa mo siya dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Praise God. Ayaw po ng Panginoon na ang asawa mo ay mananakit. Gusto ng Panginoon, love talaga ang mamamagitan. Kasi ang ating Diyos ay pag-ibig. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Colossus chapter 3, verse 20. Sabi dito sa verse 20, sa mga anak naman to, siyempre, kapag mag-asawa ka, wala kang anak, malungkot ka. Kasi ang anak, regalo ito ng Diyos sa atin. Mga nanay, mga tatay. Kung wala tayong anak, napakalungkot sa bahay natin. Amen? Dito, sabi dito, sa verse 20, mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Okay. Kailangan natin, igalang naman po natin ang ating mga magulang. Amen? Ayan ang gusto ng Panginoon, lalo na ngayon Mother's Day. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Praise God. Alam mo, ang mga anak na sumusunod sa magulang, pagpapala. Amen? Ang Panginoon ang gumawa ng paraan, wala ka mang pambudget na pag-aaral mo, baon araw-araw. Ang Lord ang mag-provide. Amen po ba? Lahat ng mga anak, blessing po tayo sa ating mga magulang. Kaya higit na maligaya ang magulang, kung Kristiyano ang magulang, na ang kanyang mga anak ay nagpupuri sa Diyos. Amen. Ako yan, ang kaligayahan ko sa mga anak ko. Sabi ko kay Mabel, sabi ko sa anak ko, Mabel, kung mahal mo ako, Bing, sabi ko, yun ang hinihingi ko sa mga anak ko, kung mahal ninyo ako, magpuri tayo sa Panginoon. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi mahal ko kayo, kung hindi ko kayo mahal, hindi ko kayo sisira ng Word of God. Dahil gusto ng Panginoon, lahat tayo mapalangit. Ayaw ng Panginoon, mapa-imperno po tayo. Kaya yung mga anak natin, palakihin natin sa salita ng Diyos. Amen. Kaya minsan si Isaac, minsan ang tagabasa namin. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Okay, hindi po tayo magpaligoy-ligoy. Dito po tayo sa Romans chapter 13, 1-5. Ang pangatlo po, sabi ito, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihang yaon hinirang ng Diyos. Alam nyo, sa Romans 13, 1-5,
kalooban yun ng Panginoon yung magkaroon tayo ng presidente. Ang sabi dito, kaya nga may sumasalang sa kapangyarihan. Kasi may kapangyarihan silang magparusa sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, doon sa Romans 13:1, sabi niya, pasakop kayo sa mga matataas na makapangyarihan dito sa mundo. Kasi kung lalaban tayo, doon naman tayo ipakulong. Kasi ayaw ng Panginoon, magre-rebelde tayo. Kasi malay mo, maganda ang plano ng Panginoon para sa presidente natin. Kaya sumunod lang tayo ng sumunod. Kaya nung una, ang ating unang presidente, kaya pinapatay kasi sumusuway. Amen? Pero marami namang natuwa, maraming nalungkot. Dahil siyempre, mahirap mawala ng anak. Dahil naman doon, nababawasan naman yung ating daigdig na sabi ng Panginoon, pasama ng pasama, pero nabawasan. Sabi sa Colossus 1:6, ang mabuting balita ang siyang nagdadala sa bawat isa sa atin. Okay. Dito po, pasakop tayo sa pinuno, hindi naman tayo gagalawin kapag hindi tayo gagawa ng pagsuway. Amen? Kaya nga yung mga rebelde, hinuhuli, kasi nagre-rebelde sila sa plano ng ating presidente sa bansa. Pero ipag-pray na lang natin na ang ating bansa ay puno ng kapayapaan, pag-iibigan, puno ng pagmamahalan ang mga kapangyarihan dito sa mundo. Yung lalong-lalo na yung mga naka-assign, yung mga maging kataas-taasan natin sa katulad ng mayor, katulad ng barangay kapitan. Ipag-pray natin sila na maging tapat naman sila. Magkaroon naman sila ng yung hindi sila mapakali kung makagawa sila ng kasalanan. Aywan ko lang kung sila lang ang nakakakita o kung sino man ang tapat na nanungkulan sa ating bansa. Amen? Anong sinabi sa Awit chapter 5 verse 11? Ang nagtitiwala kay Yahweh, laging masisiglang awit oras-oras. Amen. Purihin ang Panginoon, dakilain ang pangalan ni Jesucristo. Pwede, praise God, ang lahat po lang nagpapasakop sa Panginoon, ang Panginoon po ang may plano. Ang Panginoon po ang gumagawa ng paraan kung paano tayo. Kasi ang plano ng Diyos sa atin, mapabuti tayo eh. Amen. Hindi po ang plano ng Panginoon ay mapasama tayo.